Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong tatalakayin dito. Bigyan natin ng reaksyon itong nangyayaring recantation. Ibig sabihin yan ay ang pagbaliktad ng salaysay. Ito'y para kay alias Tutoy. Ang recantation ay 500 million pesos daw ibibigay kay alias Tutoy ng kampo ni Atong Ang para baliktarin ang kanyang salaysay. Para sa detalye ng balitang ito ay atin na pakinggan ang reaction video din ng isa sa mga magaling na vlogger, political vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Chris Tan. Narito ang kanyang video. It makes more sense that they were negotiating na mag-recant ng statement itong si Totoy. That's why they were offering him that kind of money. Kasi to begin with, as soon as binanggit yung pangalan ni Atong Ang, dapat dinemanda na lang niya eh. Bakit nag-negotiate pa siya? Bakit sinusubukan niya magkaroon ng out-of-court settlement na ganun kalaking halaga? Yan. Kung guilty man siya o hindi natin alam. Pero pag ang isang tao ay inosente, hindi yan papayag makipag-negotiate for 300 million pesos para bawiin ng isang testigo ang kanyang testimonya. So, Ito mga kababayan, ang point dito ay ni Kristan ay bakit ka makipag-negotiate kung ikaw yung dito, ikaw yung agrabyado, di ba? 300 million malaki na yan. At hindi lang yan, tinaasan pa daw, sabi ni alias Tutoy, nang hindi siya pumayag ng 300 million ay ginawang 500 million na. Ayaw pa rin ni alias Tutoy. Dahil nga alam ni alias Tutoy na ganun pa rin, kahit tanggapin niya yan, ay isang araw ay titirahin din siya. Diba? Kasi diba alam naman natin na meron ngang maraming koneksyon si Atong Ang, yun ang sabi ng karamihan. Kaya dito makikita natin bakit makipag-offer ng recantation si Atong Ang. Totoo ito kasi dito sa bandang dulo ay akin ipapakita ang isang clip na sinabi ng kanyang attorney na ang pangalan ay Carol, na totoo nga na gumawa sila ng recantation black and white paper na pirmahan ni alias Tutoy. Pero hindi pala si alias Tutoy ang lumapit Binaligtad nila. Ang talagang nakipag-usap ay yung attorney na Carol, yung isang babae na attorney. At ang nilapitan ay yung si Bantiles or alias Brown. Yun, si alias Brown ang nilapitan nila kasi hindi nga pwedeng magpakita si alias Tutoy kasi merong bounty sa ulo niyan. 50 million ang bounty kay alias Tutoy. Dead of course, para sa mga gunmen, yun ang sabi. Gunman sa kampo ni Atong. Yun yung sabi sa mga balita. Kaya eto ang point dito ni Kristan ay bakit makipag-ariglo ka kung wala kang nagawa na masama. Di ba ang laki-laki pa ng binayad mo para lang baliktarin yung salaysay, recantation. 500 million na Una ay 300 million. Ngayon merong dito, itong irregularity kasi ang sabi ng attorney ay nagkataon lang daw, coincidence, na nagtagpo sila ni Brown sa isang department store at nag-usap sila at nag-request daw si Brown na gagawa ng recantation paper at pirmahan ni alias Tutoy worth 300 million. Pero hindi ganun. Ang totoo daw ay talagang hinahanap ng kampo ni Atong Ang itong si alias Tutoy para mag-settle. At ito nga, nakipag-settle sila sa recantation, 300 million, 500 million, tinanggihan ito ni alias Tutoy. Kaya ito, balikan natin ang ating kaibigang Kristan para sa kanyang mga reaksyon at paliwanag tungkol sa recantation na ito. naman, tinanong si Atong Ang naman dito sa press ko na to kung may kinalalaman daw siya dun sa pagpatay dun sa mga sabongero. Ito ang sinagot niya. Panoorin natin to. Lumaban Sabi niya, lalabas yung katotohanan. Wala daw siyang kinalalaman dyan. Alam mo, pag pinakinggan mo yung statement na yun, in other words, may alam kaya siya sa nangyari? Alam niya ba kung anong nangyari doon sa mga missing sabongeros na to? Pero sinasabi niya, wala daw siyang alam.
Pero siya ang head ng lahat ng isabong, yung pinakamalaking isabong nung time na yon. At tong mga taong to na na-implicate na pumatay dito sa mga sabongero na to ay nagtatrabaho para sa kanya. At dahil hindi nga natin alam kung inosente ba siya o guilty ba siya, ito ang napansin ko sa sagot niya. Merong alam si Atong Ang kung anong nangyari dun sa mga nawawalang sabongero. Kahit yun man lang, meron siyang alam at hindi siya forthcoming sa kanyang sagot. Hindi niya talaga nilalantad ang lahat ng alam niya dun sa nangyari dito sa mga sabongero na to. Kaya hindi siya talaga tumutulong para magkaroon ng hustisya para sa mga sabongero na to at bakit hindi siya tumutulong. At yan ang talagang tanong na sana makita ng ating NBI, makita ng DOJ at makita ng ating kapulisan at malaman natin kung sino ba talaga guilty at kung guilty ba talaga to si Atong Ang o hindi. At alalahanin din nyo na yung isang pamilya nung pinatay na sabongero ay nagsettle. Apparently daw nagsettle for 50 million pesos. At biglaan daw nagkaroon ng kondo at kung ano-ano pa. Yun ang kinuwento sa isa sa mga interview sa mga biktima. Nako, kaya pala nag-atrasan na yung iba, di ba? Kukunti na lang yung yung mga nagreklamo na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa yung missing sabongero issue na doon daw tinatapon sa Taal Lake ang mga bangkay ng mga ito. Kaya pala kumukunti na lang yung nagprotesta dahil 50 million di ba? Sa 50 million bawat isa ay siguradong meron ka ng sports car niyan at hindi lang yan, meron kang bahay. Kaya grabe talaga, no? Grabe talaga, pera talaga. Ang Diyos ng taong ito ay pera. At marami namang pera, di ba? Pero galing nga sa hindi maganda dahil galing sa illegal ang pera na yan. Kaya itong mga attorney ni Atong Ang ay madamay ito sa mga karma Kasi alam nila na yung pera na binabayad sa kanila malalaki nga. Pero galing sa sa kung ano pa yan, kung sa droga pa yan ay blood money. Hindi maganda. Hindi magandang itong pinagkitaan. Kaya merong kaakibat na karma yan, mga kababayan. Okay, so eto patuloy tayo sa video courtesy ni Kristan. Mga reaksyon niya at reaksyon ko rin at reaksyon nyo ang narito sa bidyong ito. Binabanggit ko to dahil dito nakikita mo na marami talagang pera involved at kung sino man ang gumawa nito ay willing magbayad ng milyon-milyon para patahimikin ang mga pamilya ng biktima at ang mga testigo. At idagdag mo pa dito na sinabi ni DOJ Secretary Remulla na ang kalaban nila ay mukhang makapangyarihan, maraming pera dahil kaya daw bilhin ang Supreme Court. At tignan natin si Atong Ang. Dapat nakulong to for 6 years pero nakalaya for a lot less. Siya nga ba kaya yung tinutukoy ng DOJ dito? Si Patidongan Anya ang humingi ng 300 million pesos nang mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel nitong June 12. Ito mga babayan, Carol Cruz pala yung attorney at sa hotel nag-uusap. Hindi yan ang hindi yan ang totoo Ang totoo niyan ay ang unang nagipagkita kay Carol, yung attorney ni Atong, ay yung si Bantiles or Mr. Brown. At hindi nagipagkita si Tutoy. Siguro sa pangalawang araw nang masitol na nila ang schedule ng meeting ay dito na nagipag-usap si Tutoy at Carol. Pero ang totoo niyan ay ang naghahanap at nagipag-ariglo ay ang grupo ni Atong Ang. Talagang hinahanap sila Brown at Tutoy. Magkadikit pala tong si Bantilis tsaka si Tutoy. At balita rin natin na meron din palang sariling bodyguard itong si alias Tutoy. Yung bodyguard niya ay mga tauhan niya noon sa kanyang ahensya. Malaki rin ang sweldo dahil milyonaryo din itong si Tutoy, hindi ito basta-basta. Ito'y multimillionaire dahil nga sa kanilang negosyo. Kasi siya itong parang kasama siya sa negosyo na isabong. At hindi lang yan, marami siyang negosyo na rin. Kaya multimillionaire ang taong ito. Itong alias Tutoy. Hindi ito basta-basta, mga kababayan.
Kaya nga, kaya nga niyang patumbahin din si Atong Ang, eh. Yun ang sabi ni Atong. Takot din si Atong dito eh, kaya nga nakipag-ariglo. Kaya, eto, makikita natin sa video dito na inamin ni Carol na gumawa nga siya ng black and white recantation paper para pirmahan ni alias Totoy. Balik tayo sa video. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila nagganda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makonbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. Ayan, so ang totoo, si Mr. Brown ang nag-request, hindi si Totoy. Kasi nga nagtatago na si Totoy. Ang malaya lang maglilibot-libot dito ay yung si Bantiles or Mr. Brown. Kaya totoo na meron ngang offer si Atong Ang na 300 million. Ayan, inamin ni Carol itong attorney dito. Inamin, kaya totoo, napakalaking halaga niyan. Kung walang prinsipyo ang tao, ay talagang tatanggapin na yan kasi 300 million once in a lifetime lang. 'Di ba? Parang ano lang, mega fight ni Manny Pacquiao, no? Merong 300 million. Grabe, talagang mayaman si Atong Ang, kaya nga halos lahat ng mga Barreto ay naubos niya, 'di ba? Lahat doon, Claudine Barreto. Meron siyang issue doon. Doon sa mga pamangkin ni Barreto ay meron din. At kung sino-sino pang Barreto, 'di ba? Pero wala siyang inamin diyan. Anyway, buhay niya 'yan at pera-pera lang naman ang mga babae ngayon. Karamihan yung mga social climber. Maliban na doon sa mga hindi social climber. Siyempre, talagang magbigay si Atong. Itong generous yan kapag magbigay sa mga babae. Kasi nga, bilyonaryo, hindi milyonaryo yan. Bilyonaryo, napakaraming pera. Okay, balik tayo dito sa attorney ni Atong Ang. And pinadala ko sa kanya on June 21. Na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para pagpirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Okay. So, ano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa Bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodilo Anigig, sila ang bumitbit na nakunan na binalita sa Channel 7. Ayan, lagot itong apat na ito. Itong apat na ito pala, mga kababayan, ay ito yung humingi rin ng di umano, ito sila humingi ng parang immunity din, katulad ni mag-state witness daw. Pero kapag tinanggap ito ng DOJ, itong apat, ay ang gagawin nito ay sirain din ang mga testimonya ni alias Totoy. Dahil itong apat pala ito, yung apat na yan, ay mga tauhan pala yan ni Atong Ang na hanggang sa ngayon ay nakatira pa kay Atong Ang. Kaya meron din silang palang ginawang insider Diba? Pakinggan nga natin tong salaysay nitong apat. Bali tong apat ay nagbalat kayo lamang, nagbalat kayo sila na sila, titistigo sila against kay Atong Ang, pero ang totoo niyan, pag nandun na sila sa courtroom, sa korte, ay baliktarin na nila ang salaysay at ituturo na itong si alias Totoy ang masama at lahat ay kasinungalingan ang sinasabi. Ito yung naka-planted itong apat na ito pakinggan natin itong apat.
Kasama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Kilala niyo ng personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidongan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort. Ayan, so ito pa lang si Julie Patidongan alias Totoy ay ano pala ito? Ito mga kababayan, no, sinabi dito. Big time mayor, nagiging mayor pala ito sa kanyang lugar. May sariling bodyguard, of course. Milyonaryo yan eh. May bulletproof. Of course, makakabili yan ng bulletproof kasi mayaman. Kaya dito pa lang sa sinabi na ito nitong ano na to, gwardiya din. Gwardiya daw ito ni ano noon, ni alias Totoy dahil merong security agency si alias Totoy. At mga tauhan niya ito. At ngayon ay gustong mag-testimony against Atong Ang, pero sabi ni Totoy, nako, mga planted lang yan, at pagdating niyan sa courtroom may babalik ta rin na naman ang kwento at sisirain ang testimonya ni alias Totoy. So sigurado hindi ito tatanggapin ng ano, di ba, ng DOJ na state witness dahil nga sinabi na ni alias Totoy na ito yung mga pakawala ni Atong Ang. Nako, grabe, parang ano lang, no, parang pelikula lang. Lahat ay ginawa nila Atong Ang para masira ang kredibilidad ng star witness na si alias Totoy. Alright, ako'y manalangin sa Poong May Kapal na lalabas ang katotohanan tungkol dito, mga kababayan. Hindi naman tayo nagturo na si Atong Ang talaga, pero siya yung pinag-usapan ngayon. Walang iba at siya rin ang tinuturo ng witness. Alright, so the truth will set you free kung sino man yung na ano dito, naagrabyado. So kung ang naagrabyado ay si Atong Ang, the truth will set Atong Ang free. Okay, ano ang sa palagay nyo, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam!